Grabe na po talaga yung nangyayari sa atin dito sa ating bansa. Kaya talagang napaka-karumal-dumal na po talaga. Napakarami po natin kailangan bantayan. Kailangan po nating bantayan ito si Kimbot. Ano? Hindi po Kimbo Kimbot. Ayan. Dahil nakarating po sa ating kaalaman na ito po pala ay planong magpa-plastic surgery. Magpapalit po ng mukha. So, anong ibig sabihin? Guilty. Talagang kung po talaga, kalabuso po kasi talaga. Alam po niya. Alam po nila ng mga kawatan na talagang makakalabuso sila. Pangalawang babantayan natin ito si George Garcia na baka yan ay bakit kung inyo pong pagbabasihan yung sinasabi ni Bangag na sinasabi niya gagawin 12-0 yung kanilang kandidato. So ibig sabihin isisiro nila itong PDP laban. Bakit ang lakas ng loob niyo magsalita ng ganoon? Isa rin po yan sa babantayan natin. Pangatlo pong babantayan natin, ito pong bumalik na po yung tanimbala dyan sa airport. So yan, hindi ko na kailangan dito magpakita pa ng kung ano-anong kaikikan dyan. Yung tungkol po doon sa kay Kimbot, nandyan po yan sa Net 25. Yan pong balita dyan sa nauuso na naman po yung tanimbala dyan sa airport na yan. At ito pa mga kaibigan, ito po ang tandaan ninyo. Doon po sa mga kabaro nitong mga pulis na pinatay dyan sa Bukawi, Bulacan ng mga adik. Ano kaya ninyo? Wala pong pagkakaiba yan doon kay Paduano na inambos yung kapulisan at kasundaluhan ngayon nandiyan sa Kongreso. Ano pong ginagawa ninyo? Ano, pababayaan nyo na lang ng mga kasamahan nyo, papatay na lang ng adik, papatayin nyo ng NPA, papatayin ng kwan. Mag-isip-isip kayo mga sundalo at mga pulis. Anyway, bago po tayo mag-umpisa, ay hayaan nyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay lagi ko naman po sinasabi ito na malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo dito sa mga demonyo at mga kawatan ng mga politikong ito. Yan po. At siyempre ang importante doon, ibaba na sa inyo yung blessings na laging yung naririnig sa akin. Ayan. So, speaking of blessings po, ay naklim na po nung kaninang kahapon na nanalo doon sa John Berana Vlogs yung dalawang tao na atig 10,000. So yun po, pangsamantala habang wala pa dyan yung blessings ng ating Panginoon, ako muna ang magbibigay ng blessings doon po sa John Berana Vlogs. Ayan. Ngayon po ay mapunta po tayo dito sa yun pong aking i-broadcast dito. Yan, bago po tayo pupunta sa mga main topic natin, ay gusto ko lang pong liwanagin ito sa inyo. Yun pong sinasabi ko na si Kigel Inar, na siya po ang nakapagbigay ng tamang sagot doon sa sunglass ko na Bulgari. Ayan po ay ito po ay taga-kwan po pala ito. Wow, sabi niya ganyan, that's me, Sir Jun. I'm very happy. I live here somewhere in Europe for almost 3 decades. Always watching your vlogs. Godspeed, I am Mr. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya. Yan, so nasa Europe po pala itong si Kigel Inar. Ngayon sir, mayroon po akong sinagot ko po yung inyong kandidato, yung inyong kanito. So nag-reply po ako dito sa inyo. So sabi kong ganyan, so how can I send your load? Sabi kong ganyan. So aywan ko kung bakit hindi nare-replyan to. So sir, kung inyo po mapapanood ito ay baka total 200 load lang naman po ito. Baka po mayroon kayong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, pwede naman pong ibigay nyo. Tawagan ninyo yung inyong kamag-anak dito para maipadala ko po doon sa kanila.
Halimbawa may kamag-anak, pamangkin, pinsan o kapatid, gano'n. So, i-comment nyo lang po yung number ng luludan. Pero parang ayaw ko na po yata ng load. Kasi ni-remind po ako ng aking sekretary na yun po palang load. Dati po kasi namigay ako ng load at saka GCash po eh. Namigay po ako ng namigay dati. Kung inyo pong ay doon po sa nakakasubaybay ay namigay po ako dati. Doon po sa load medyo nagkakaproblema po ako. Ni-remind ako ng sekretary ko, Sir, sabihin mo na lang sa iyong mga viewers na pang load pero ipapadala through GCash. GCash na lang daw po. Kasi doon yata sa load na yun ay may problema yung sekretary ko dati dahil nga ayon sa kanya, mayroon daw yatang pinadalhan ng load. Di nag-aantay daw siya ng feedback kung bakit walang pang feedback. Tapos nung tinawagan ng sekretary ko kung na-receive na yung load, ang sagot daw ay hindi pa. So ang ginawa nung sekretary ko, nilodan niya ulit. So tapos nung tinatawagan ay hindi pa rin daw dumarating. Yung pala, dumating po pala kasi nag-register po dito doon sa pinaludan kasi pinuntahan pa po nung sekretary ko yung pinagpaludan. Ay successfully siya naman po loaded doon sa number na binigay niya. So yun po, napag-alaman po namin na talagang na-receive at nagsinungaling nga lang, sinasabi hindi na-receive. Kaya nagbago po ang isip ko, tama na pang-load po ito pero GCash na lang po padala nyo lang po yung GCash ninyo sa dito kung saan man kayo komportable doon sa dito i-send nyo yung GCash number nyo kung halimbawa kayo ang nanalo. Maging ito dito kay Mr. Kegel Inar. Sir, baka po mayroon kayong kamag-anak dito, i-send lang po sa Tariq Hassan Mirza yung number ng GCash at papadalhan po namin yung halagang yung load na yon. At kasi sa load nga po pala may problema nga po pala yan dyan kaya niremind na ako ng sekretary ko. So thank you very much sir, bagamat nandiyan ka sa Europe ay at bagamat walang kakwenta-kwenta itong ating topic dito ay pinagtsatsagaan mo pa rin panoorin. At kumusta po kayo dyan sa Europe at itong mga kababayan natin na mga nandyan po sa iba't ibang panig ng bansa natin ay ingat po kayo. At dasal lang po at paniniwala at sampalataya sa ating Panginoon, yun lang po ang susi ng para mailigtas po tayo sa tiyak na kapahamakan or mailayo po tayo dyan sa mga kapahamakan. Ano po, ingat po kayo. Actually po, doon sa mga OFW ay may mga plano ako. Pero yung plano na yun ay mukhang nasa 70% na po na matatapos yung plano ko para din sa mga OFW natin. Gaano man kayo karami ay sige, i-announce ko na lang later on, ano? Pero may plano po ako sa inyong lahat ng mga OFW. Ngayon, di po ba nag-iwan din po ako ng inyong sasagutan kung ilang taon na ako. Bagamat napakarami yung sumagot, ayun o, napakarami po magmula dito at hanggang dito. So, ibig sabihin, marami po talaga kayo, marami pong nakakasubaybay po dito sa ating channel at alam nila yung edad ko. Kaya lang po, ang sinasabi ko po rito kung sino po yung naunang sumagot, yun po ang ating i-consider. Ano po? Ganun lamang po yun. At ito po mga susunod na pahuhulaan ko, napakadadali po. Ginawa ko na po ito dati. Ha? Kaya lahat po kayo may tsansa. Pero pakiusap po ha, wala po akong sinabi na mag-send kayo ng inyong sagot doon sa John Birana Vlogs. Ha? Or John Birana na Messenger or doon sa Tariq Hassan Mirza o doon sa Martin Hall Stranger. Wala po akong sinabing doon kayo mag-comment. Dito po kayo mismo mag-comment sa YouTube.
Wala pong babasa doon, lalo na doon sa John Birana, wala. Sinabi ko na po yan sa inyo. Yang messenger po na yan ay tama lang na makikita lang pero hindi na po nababasa yung inyong mga message kung may message. Sabi ko na po yan, loaded na po yan eh. Ang titigas ng ulo ninyo, hindi kayo nakikinig. Paano kayo mananalo kung ganyan ang paugaliin ninyo, di ba? Wala pong mangyayari sa buhay ninyo kung hindi kayo makinig. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang pakatandaan ninyo. Wala akong sinabi na magpadala kayo doon sa messenger ng kahit anong messenger. Dito kayo sa mag-comment. Ayan. Ngayon, pagkatapos na ma-announce ko yung ikaw ay nanalo, dito, saka ko sasabihin kung saan ka magsisindang iyong GCash number. Ganun lang. Di po ba? Grabe. At marami din po na mali-mali din po yung sagot doon sa edad ko. So, ibig sabihin, nanguhula. Ibig sabihin, hindi nyo alam yung nangyayari dito sa ating binobroadcast dito. Sinabi ko naman po, kahit na walang kakwenta-kwenta ito, sinasabi ko sa inyo, pakikinabangan nyo ito. Sinabi ko na po yan sa inyo. Wala po. Kung saan-saan kayo magsisendang sagot, ay sino makakabasa doon? Maisip-isip din po tayo, no? Ha? Okay. Ang nanalo po, sige, mamaya ko na po sabihin niya yung nanalo doon sa edad ko. Bagamat sabi ko, bagamat napakarami yan, nakalista, hanggang dito pa, nilista ko po kasi, para sa ganun, alam ko yung pagkakasunod-sunod kung sino talaga yung naunang sumagot. Ano? Mamaya ko na i-announce yan at pati kasama yung isa pang pahuhulaan ko sa inyo at napakadali. Kaya nga po yung simulan nyo na po na alamin yung buhay ko. Simulan nyo na po na alamin kung ano yung mga laman ng content ng video ko. Dahil dyan po ako kukuha ng itatanong ko sa inyo. Lalo't ngayon nakita ko na mali-mali yung mga, marami din yung mga mali-mali ang sagot, nanguhula. Okay. So, pansamantala, bago po tayo pumunta sa ano to, wala na pong wagas sa pag-ibig ngayon. Wala pong forever, walang wagas sa pag-ibig. Bakit ko nasabi na walang wagas sa pag-ibig? Ito po, kunting kwento. Doon sa tunay na pangyayari ng buhay ko. At hindi niyo po na itatanong dahil sa... Pero ako po, hindi talaga ako marunong manligaw. Ano? Hindi po talaga ako marunong manligaw, kundi talagang sinasabihan pa nga akong torpe. Kaya hanggang ngayon po ay single tayo dahil sabi ko nga hindi marunong manligaw. Ngayon, ito na ang siste. Puro sasabihin sa akin, torpe daw ako. Ay, sabi ko naman, sa isip-isip ko, di bahala kayo. Basta ako, wala ako sasabihin sa inyo. Adi, sa madalit salita, sila na ang nanliligaw sa akin. So dahil doon sa panliligaw nilang ganoon, ay ang dami po kasing pumipila dati doon sa aking bahay doon sa kabila. So, mayroon naman ako sinasagot. Sinasagot ko naman na, okay, sige. Ayun. Tapos, pagka nasagot ko yan, aba, pagkatapos kong pakainin ng mga litson,
Pagkatapos kang pakainin ng mga litson at saka lutuan ng mga kalderita at saka kung ano-ano mga adobo, abay na mataba na. Lalayas na. Ayun. So, ibig sabihin po, dahil ganun ng ganun, inabot po ng 999 yung aking naging ex dati. Ito po ay kwento lang po, pero mamaya na po tayo tatapik dun sa ating topic. Ano? Yun po ang kondon nangyari. Kaya po inabot ng 999 yung aking naging ex. Yan. Pero dahil sa karamihan na yon, ay na isa doon ay wala. Hindi nagtagal. Dahil pagkatapos nga nilang ano to, sip-sipin yung aking bango. Naglalayasan na lang. At yun, ipapalit na ako. Makita, malaman-laman ko, may kapalit na ako. Pero tinitingnan ko yung ipinapalit nila sa akin, ay, just me naman. Mayroon nga dyan yung ipinalit ako, naghanap siya ng ibang boyfriend. Sus, yung itsura ng boyfriend niya, mukhang balot. Yung isa naman, ay yung pinalit sa akin, mukhang kuhol. At yung isa naman, ay mukhang suso. Ayan, may racist sa inyo, sabi kong ganyan. Pero yun po, ang totoo, pagkatapos magpabili sa akin ng BMW, makita-kita ko mayroon ng ibang boyfriend. Pagkatapos ko mabilhan ng Mercedes, makita-kita ko kasabay sa kanya yung boyfriend niya. Pagkatapos ko matayuan ng grocery, ayun. Iba naman pala yung pagkagabi naman pala, iba naman yung inaasikaso niya. Mabilhan ko pa yung tatay niya ng jeep na pampasahero, kuya niya na pampasahero tricycle, ayun, ganun lang. Ganun lang buhay ko. So, kaya sinasabi ko, walang forever. Yan ang kanyang pong mabuti. Sinabi ko walang kakwenta-kwenta itong topic ko, pero dito kayo makikinabang. Yun po sinasabi ko na kaya kailangan importante na panoorin nyo ng buo. Ayan. See? Yun po. Kaya magmula noon, hindi na ako nagbalak pa mag-asawa. At saka naisip ko na rin, ito, maraming tanong sa akin, Mr. Birana, bakit nga ba hanggang ngayon ay wala ka pang asawa? Di ang sagot ko na lang bakit naman ako mag-asawa? Hindi ko naman kaano-ano kako, palalamunin ko. Anyway, sige. Yun po ang tandaan ninyo. Lahat ng buka ng bibig ko, may kwenta o walang kwenta, sasabihin ko po sa inyo, pakikinabangan nyo. Mamaya po malalaman nyo kung paano yung pakikinabangan itong sinasabi ko. Okay. Ito na po yung main topic natin ngayon. Nagsimula na po yung tariff war ni Donald Trump. Ano yung tariff war? Yun po yung mga kalakalan. Okay? Na yun po yung sinagot ng China na kahit anong war, pwede sila. Kahit na war yan o ano pa man, kahit anong klaseng war yan, pwede sila. Pinatos ng China eh. Di po ba? Ngayon, nagsimula na po yung war niya ni Donald Trump. At ngayon pong 15, effective na po yung kanyang war. Yung gira para dyan sa taripa. Ano po bang ibig sabihin? Yun na nga po yung kalakalan. Ayan. Yung magpapataw siya ng malalaking buwis sa mga bawat produkto
na kung saan yung bansa na gusto niyang patungan ng malalaking buwis. Ano-ano po yun? Una po dyan, Canada. Pangalawa, Mexico. Hindi pa man po nabanggit itong Pilipinas, pero kasama na po itong Pilipinas. Ano po ang epekto sa atin nun? Napakalaki po ng epekto sa atin. Yan ba yung sinasabi nila? Yan ba yung sinasabi ng Amerika na all the way natutulong dito sa Pilipinas? Kaya po, hindi katiwa-tiwala ito, mga taraidor ito sinasabi ko sa inyo. Matagal na po yan. Tandaan po natin to. Kung magsisimula na nga po ito ng 15, sabi niya, April, ano ngayon, Marso na po ngayon. April, May. Diyan po mararamdaman na nating Pilipino. Kayo po ang makakaramdam niyan, hindi ako. At lalong hindi mararamdaman yan nitong mga politikong mga kawatan. Ngayon, sino ang makakaramdam niyan? Ito, yung mga iniikutan kong talaga namang hirap na hirap sa buhay, ito lagi ang makakaramdam nan. Yung mga ordinaryo nating mga kababayan, yan ang makakaramdam niyan. Bakit? Posible na baka isang patak na mantika, baka hindi nyo na kayang bilhin sa mahal. Baka kahit na isang butil na lang ng bigas, hindi nyo na kayang bilhin sa sobrang mahal. Yan po ang ibig ko sabihin. Yung paborito ng mahihirap nating mga kababayan na hawot or tuyo. Yung tuyo po, na inaalmusal po ng karamihan nating mga kababayan. Baka isang tuyo lang po, baka hindi nyo na kayang bilhin. Pag ito po, nagka na po final na po yung desisyon ni Trump. Ngayon ay sisimulan na po ngayong 15. Yung taripa. Diyan sa mga nabanggit kong bansa na yan. At baka mapasama pa itong Pilipinas. Kung gusto niyo pong mapatunayan itong sinasabi ko, bisitahin niyo po yung Net 25. Kasi ayoko na po magparinig-rinig dito. Bakit pa? Basta ito, sinasabi ko, maniwala kayo sa hindi. Wala ang problema sa akin. Yan po yan. Ngayon, anong mangyayari dito sa mga kababayan ko? Kaya po ngayon, kung kayo ay may konting naiipon-ipon sa inyong bahay, doon sa mga nakakaangat-angat ng kaunti, magdahan-dahan na po kayo ng paggastos. Dahil sigurado, kayo rin ay apektado rin ito. Itong mga tinutulungan ko, buti itong mga ito, sanay doon sa mga kung ano-anong mga nilalaga na lang dyan sa kanilang kaldero. At pasalamat sila pag dumarating kami. At doon pa nila masasayaran ng kanin yung mga kaldero nila. Wala naman pong problema sa akin yan. Dahil kahit papaano ay kaya pa nating suportahan yan. Sinimulan ko yan, tatapusin ko. Kaya lang ang nakakalungkot nga po nito, itong mga putang mga politiko na ito. Kasi ngayon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. At yan siya, kaya nga pinapatawag ng Supreme Court yan. Lahat yan sila. Alam nila talaga makukulong sila dyan. Kaya itong napag-alaman natin, ito si Kimbot, ay nagpaplanong magpa-plastic surgery at magpapabago ng mukha. See? Grabe.
Grabe na ang kasamaan ngayon. Sobra ang kasamaan ngayon. Kita nyo na yung senior citizen dyan sa kwan? Sa, ano to? Sa airport na plano sanang taniman ng bala. See? Bumabalik na yung tanim bala. Oh. Nandyan po yan. Mapapanood po ninyo yan. Yung mga adik dyan sa mga iba't ibang mga street na yan. Nahayagan na sumisinghot itong mga hayop nito. Walang nanguhuli. Tapos ngayon, ang binanatan nila, pulis. Diyan po yan sa Bukawi noong Sabado, patay. Kaya niyo pa ba mga kapulisan? Abay, mag-isip kayo. Kung kailangan pa natin na kwanto, tanggapin itong ganitong kasamaan ng bansa natin. Wala. Kung hahayaan ninyo ito, sige. Ako, wala akong problema. Kung ako lang, wala akong problema. Kahit pa isang butil ng bigas ay presyon nila niya ng 5,000, isang butil ng bigas, walang problema sa akin. Paano itong mga kababayan ko? Paano itong mga kababayan natin na talaga namang kapos sa kabuhayan? Paano? Maniwala kayo sa akin. Civil war ito. Pagkagutom na itong mga kababayan natin, tandaan ninyo itong sinasabi ko. Kaya tumino kayo na nandyan sa gobyerno na huwag kayong nakaw ng nakaw dahil baka mamaya hindi makatiis itong mga kababayan natin, kayo ang lalamunin. Tandaan ninyo yan. Hindi po ako nang hihikayat dito ng civil war. Hindi po. Winawarningan ko lang po kayo dahil napakahirap po nadalhin sa sarili mo kung kumakalam ang sikmura mo. Baka pag naburyong yung mga yan, kahit sino na lang dyan ang gigilitan nila ng liig. Tandaan ninyo yan, sinasabi ko mangyayari at mangyayari yan. Pag hindi kayo tuminaw na mga hayop kayo. Kaya pala, kanya-kanya kayong bilihan ng bahay sa abroad. O hindi ba't kung inyo matatandaan yung pinuntahan pa nga mismo ni Maharlika yung biniling bahay ni Saldico. Ewan ko sana, ibinag ni Maharlika yan eh. Inikutan pa nga niya yan ang bahay ni Saldico na yan eh. Ito lahat ng mga itong mga politikong ito. Lalo na itong Grace po na ito, may bahay sa Amerika yan. Kaya ang lakas-lakas lang ng loob na tanggapin yung 5 billion. Tingnan nyo, bilyon-bilyon ang mga kinukulimbat ninyo, mga buwaka ng ina ninyo. Ito ngayon ang nagbabanta na kagutuman. Kagutuman po ang itong dinidiscuss ko sa inyo. Anong mangyayari dito sa ating mga kababayan? Walang sisihan. Tandaan ninyo yan. Ito ba, kukuha na naman ako? Dali.
Kanina, patawa-tawa pa ako. Ngayon, parang hindi na ako makatawa. Okay? Ini-imagine ko lang po kasi, ano ang mangyayari dito sa mga kababayan ko? Ini-imagine ko kung ano ang ilalagay nila sa kanilang mga kaldero, ano ipapakain nila sa mga anak nila, mga apo nila. Tapos kayo ng mga buwaka ng inyong mga politiko na nagpapakasasa kayo sa pira ng mga hayop kayo. Hindi nyo man lang inisip na tao din po itong mga kababayan ninyo. Kung hindi nyo man tinuturing ng kababayan ninyo itong mga nandito sa Pilipinas, lumayas kayo dito sa amin. Wala na kayong ginawa na matino sa bayan natin. Kundi ang pahirapan pagnakawan ng mga buwaka ng inyong mga politiko kayo. Anyway, sige. Hayop kayo. Buisit kayo. Okay. Sige po, at okay. Bagamat sabi ko po sa inyo ay marami yung nakasagot ng tama. Kung inyo pa mapapansin, nandiyan po yung oras ng inyong pagsagot. Hanggang dito po sa kabila yan, nandiyan po. Nilista ko po talaga para gusto ko dito talagang patas. Ngayon, i-announce ko na po yung nanalo. Yung unang nakasagot ng tama ay si Nestor Bautista. Nestor Bautista po yung unang nakasagot ng tama. Okay? Ngayon, Nestor, kung ikaw ay nakikinig, manonood, i-comment mo dito yung yung GCash number mo. Para ikaw na lang mag-load sa sarili mo. Ano? GCash number mo lang, wag na yung load. At kayo na lang ang bahalang bumili ng load ninyo. Basta 200 load lang po ito. Nestor Bautista. Okay? Inuulit ko, Nestor Bautista itong nanalo. At sige, para gusto ko nang tumigil. Ay, kwan lang po. Iiwan ko pong tanong sa inyo na dapat niyong sagutin ulit. At ganoon din po, paunahan din po ng pagsagot dito. Doon po sa mga mali-mali, yung mga unang sagot, alamin nyo na po, ito na po yung sinasabi ko dati sa inyo, na kapag nanood kayo sa isang video, lalo na kung merong ganitong mga binibigay na pagkakataon, buuin nyo ng panonood para hindi po kayo mali-mali. Ayan. Yan po ang paalala ko. Simulan nyo na pong alamin yung mga video ko dyan para mayroon kayong pwedeng pangsagot pag nagtanong ako. Anyway, wala pong mahirap dito sa mga itatanong ko na sasagutin nyo. Dati-dati nga, nagpapatanong ako, mismong lolo mo, anong pangalan ng lolo mo? Paunahan na nasagot eh. Kasi, alam ko ba yun kung anong pangalan ng lolo mo? Pero yun ang binato kong tanong sa inyo. Bakit ko pa kayo pahihirapan? Kaya lang natin ginagawa ito para, kumbaga, katuwaan lang natin. Ayan. Again, dito kay Nestor Bautista, comment mo rito yung cellphone number na GCash ninyo, GCash, at papadalang kita ng GCash at ikaw na mag-load ng sa iyo. At ganun pa rin po doon sa mga darating pa pong mga mananalo, ay ganun din po, GCash din po. Pero load po ito na 200 pesos lang. Ano? Para mayroon po kayong load. Ngayon,
Ito ang tanong, bago po ako nawala na po ako sa mood. Sa dami ng mga nakikita natin, mga kawalang hiyaan ng mga bullshit ng mga politikong to. Ito po ang tanong ko na kailangan nyong sagutin. Ganon din po, 200 load din po ito, pero GCash po yan, i-GCash sa inyo. 200 po. Ito po ang tanong. Kasasabi ko lang kanina, baka may na naman dyan. Dito na natin malalaman talaga yung mga maghuhula-hula Ano kaya ang gagawin natin doon sa maghuhula-hula lang ng sagot? Ano kaya ang gagawin natin? Siguro gawin natin na sige, pag-iisipan ko kung anong gawin natin yung naghuhula-hula lang. Kasasabi ko lang po, Okay, ito na yung huhulaan ninyo. Ilan yung naging ex-girlfriend ko? Ayan. Kasasabi ko lang kanina. Siya. Yan na. I-comment nyo dyan. Kung sino yung maunang sumagot, yun ang padadalhan ko ng GCash na 200 pesos na pang-load. Actually, intended po ito pang-load kay 200 lang po. Baka dumating po yung araw na mas malaki pa po yan. Kagaya po doon sa John Birana Vlogs na tig sa 10,000 po bawat isang tao. So ito po, katuwaan lang po natin dito na pang tanggal stress lang po. Ayun lang at anyway, ano pa nga ba? So yan po yung mga abangan natin at sinabi ko naman po sa inyo. Tingnan nyo, yung kwento ko na yun na walang kakwenta-kwenta, yung pala pakikinabangan ninyo. Kung kayo ay sumusubaybay dito sa channel ko. Ayan. Yan po, Birana Live Studio TV. I-subscribe nyo na po yan at saka doon sa John Birana Vlogs, i-subscribe na rin po ninyo. I-screenshot ninyo, padalan nyo doon sa Tariq Hassan Mirza. Kung hindi nyo alam yung Tariq Hassan Mirza, doon sa John Birana Vlogs, yung part 1, part 2, part 3, yun ang panoorin nyo at doon nyo malalaman lahat ang detalye. So maraming salamat po at sana manawari ay ipagkaloob na ng ating Panginoon yung blessings na dapat para sa inyo. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.